Zoro haharap ng kalabang merong armas na mas mataas pa sa 12 Supreme Grade Sword. Matatalo ba niya si Summers? Sa latest chapter nga ng manga nasaksihan natin na itong ipinangtapos ni Zoro kay King during Wano arc na King of Hell 3 Sword Dragon 103 Mercies Dragon Domination walang kahirap-hirap lang na nasalag ni Summers. It turns out na dahil pala ito sa armas na gamit niya, which is itong Sword of Wrath na Gram. Isa nga daw ito sa 19 na armas ng original founding members ng world government or yung mga armas na nakikita nating nakapalibot sa harap ng empty throne. Dahil nga daw sa omen ni Imu nagawa daw netong ma-revive itong mga sandata na to at ibinahagi kila Summers. So kung mapapansin nyo, bago itong pagre-reveal ni Summers ng sandata niya, ibang-iba nga itong ginagamit niyang sandata. Ito nga yung espada niyang punong-puno ng mga tinik. At kung maaalala nyo rin sa mga recent videos natin, nabanggit ko nga na itong si Zoro ang natural counter ni Summers. Since ang Devil Fruit nga ni Summers nakakapag-create siya ng mga thorn na madali lang maka-counter ni Zoro. Since isa nga siyang swordsman. Bali ngayon nga mukhang hindi na magiging madali pa kay Zoro itong laban niya. Bagkos mas matcha-challenge pa siya ng sobra dahil sa espadang hawak ngayon ni Summers. Dito nga natin masasaksihan kung anong paraan ang gagawin ni Zoro para talunin itong isa sa 19 Great Sword ng world government. So bukod nga sa Gram na hawak ni Summers ni-reveal din na meron din palang weapon itong si Gillingham na pagmamay-ari naman ng Remushifu family at tinatawag nga daw nila itong Longinus Spear. Trivia lang na itong Longinus Spear nga in real life ang sinasabing nag-impale kay Jesus Christ during sa crucifixion niya. Sa laban naman na to ni Sanji dito naman niya possibly na maa-awake itong Conqueror sa akin niya. Sana nga sa pagtatapos ng laban na to gaya ng pagkiklaim ni Zoro bilang King of Hell sana nga na-claim rin ni Sanji itong pagiging King of Heaven niya. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1189. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa kalagayan ni Luffy. Nakita nga natin kung gaano nakalala itong sitwasyon niya ngayon. At inexplain nga ni Imu na dahil daw ito sa itinarak niyang Sword of the Wailing Void na nag-a-absorb ng life force. Meaning ito yung rason kung bakit hindi makagalaw ngayon itong si Luffy. Additionally naglabas nga ng ikalawang espada itong si Imu na tinatawag naman niyang Fragarak o Sea God Sword. Trivia lang na nag-e-exist talaga itong espada na to in Irish mythology. Isa nga daw itong magical sword na kung gagamitin mo sa kalaban mo sasabihin neto ang katotohanan. Kaya nga tinatawag rin ito bilang the Ancestral Sword in Irish mythology. Anyway, ang ikatlong sandata nga na pinroduce ni Imu itong Xingshan Axe. Nag-e-exist naman ito in real life sa Chinese mythology. Itong si Xingshan nga sinasabing headless na Chinese warrior daw. Kahit napugutan na nga daw ito ng ulo patuloy pa rin itong nabubuhay at lumalaban sa isang emperor. Bali itong sitwasyon nga ngayon ni Luffy na nahihirapan naramdaman ito ni Usopp gamit syempre itong observation haki niya. Kinumpirma rin naman niya ni Jinbei gamit yung sarili niyang observation haki. Naramdaman nga ni Jinbei na humihina na itong haki ni Luffy. Sa sumunod na scene nakita nga natin itong si Ganku na nakawala na sa bloke ng yelo. Pero still wala pa nga rin siyang malay. Base nga sa appearance niya mukhang it's either na si Princess Shuri itong gigising or itong Ganku na nasaniba ni Imu. Paano natin nasabi? Dahil itong buhok nga niya mahaba unlike sa una nating nakitang Ganku na maikli lang ang buhok. Ang nakakatuwa nga sa scene na to itong pagiging protective ni Ragnir. Galit nga siya kay Ganku dahil sa mga pinagagawa neto early on. Speaking of pagiging protective, ganito nga rin yung naging reaksyon ni Ragnir noong time na nabundol ng flying boat itong si Loki. Kung saan sakay-sakay nga nito sila Harudin, Gerd at Chopper. So ano bang purpose kung bakit pinapunta ni Oda itong sila Chopper at Gerd sa lokasyon nila Nami? Para nga ito pagalingin si Loki. Nandito si Chopper at Gerd para bigyan ng lunas itong nanghihina ng si Loki. Sa part naman ni Harudin may sarili nga siyang rason. Pinapunta siya
ni Harold dito para tulungan sila Luffy na talunin si Im Sama. So marerelate nga natin dito yung nabanggit ni Imu na history always repeats itself. Dahil nga sa inamin ni Imu na ang rason daw kung bakit niya natalo ang Elbaf 800 years ago dahil sa mga batang giants. Mukhang naiintindihan nga ni Harold na pangsamantalang lunas lang sa problema nila itong pagprotekta sa mga batang giants. Ang totoong kalaban nila para matapos na itong kaguluhan na to sa Elbaf si Im Sama. Kailangan nila itong mapauwi o mapatay. Sa huling panel naman ng chapter na to nakita nating active na ulit itong si Scupper Gaban. Nagawa nga niyang salagin itong atake ni Imu para sana kay Luffy. Interesting nga itong magiging laban ng dalawang to dahil base nga sa mini flashback ni Loki na balak pigilan ni Gaban itong si Shanks sa pagsisiwalat pa ng mga impormasyon patungkol sa hari ng mundo. Obvious naman na aware o alam ni Gaban kung sino itong kakalabanin niya. Alam niya na itong si Imu ang hari ngayon ng mundo. So itong mukha nga ni Gaban na nakangiti sa pagdepensa niya kay Imu masasabi nga nating ngiti ito ng excitement. Excitement dahil yung hindi nila sinubukang labanan 26 years ago pagdating nila sa Laugh Tale finally na masusubukan niya ng labanan. Yes, wala na nga sa prime niya ngayon itong si Gaban since di hamak na mas matanda na siya ngayon. Pero for reference lang, during sa pagsugod ni Blackbeard sa Amazon Lily at dumating itong si Rayleigh umilag nga itong si Blackbeard sa pagkalaban kay Rayleigh. Meaning kahit matanda na may ibubuga pa rin in battle itong si Rayleigh. Assuming na similar kila Zoro at Sanji na hindi naman nagkakalayo yung mga lakas nila at ia-apply natin ito kila Rayleigh at Gaban. Ang ibig sabihin lang may ibubuga pa rin in battle itong si Gaban. During nga sa recent chapters na nagawang pulbusin ni Gaban itong si Summers masasabi nga nating isa itong si Gaban sa pinakamabibilis na karakter sa mundo ng One Piece. Kaya naman itong Imu versus Gaban nga mukhang hindi rin madadalian itong si Imu. Sa tanong nga kung mamamatay ba itong si Gaban sa laban na to I doubt. Since isa nga sa mga prominenteng miyembro ng Roger Pirates itong si Gaban. Yes, story wise kung mamamatay siya malaki ang magiging impact. Since buhay pa nga itong mag-ina niya na sila Ripley at Kolo na talaga namang tatagos yung mga luha kung sakaling mamatay siya. Pero para sa akin hindi ito mangyayari. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1189. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!